Magandang araw sa inyong mga kalandas. Hari nawa ligtas at walang panganib sa lugar ninyo dahil sa maulan nating panahon. Ang ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Juan, chapter 1, verse 46 to 51. Alam kong marami sa ating gustong ipaalam at ipakilala si Jesus sa ating mga kaibigan. May mga natutuwa, makikinig at dadalo. Ngunit meron ding mapagduda at mapagtutol, tulad ng naging tugon ni Nathaniel kay Felipe. Tumutol at nag-alinlangan. Ang tanong pa nga niya, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Ang sagot ni Felipe, simple lang. Halika at tignan mo. Kaya ito ang bati ni Jesus sa kanila. Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Ang tanong ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Ang sagot sa kanya ni Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Tulad lang din ng marami sa atin, gusto din natin siguro ng patunay at matibay na ebidensya bago tayo maniwala. Kung minsan ang kailangan lang nating sabihin sa mga nagdududa ay, halika at tignan mo. Meron lang po akong namasdan sa dami-dami ng puno. Bakit puno ng igos ang napiling gamitin sa kwento ng Ebanghelyo? Marahil marami sa atin hindi natin kilala ang puno ng igos or fig tree. Hindi kasi ito tumutubo sa Pilipinas. Marami ito sa Europa at Middle East. Ito ang nadiskubre ko, ang puno ng igos ay makahulugan pala para sa mga Hudyo. Simbolo ito ng isang banal na lugar or shrine na nagbibigay ng feeling ng seguridad at kapayapaan, kung saan maaring magdasal, magnilay, mag-aral ng banal na salita at makipag-usap sa Diyos. Ipinakita ni Jesus kay Nathaniel na taglay niya ang lubos na karunungan sa lahat ng bagay. Alam ni Jesus ang iniisip ni Nathaniel, ang kanyang mga hangarin, mga dasal at inaasam. Kaya tuloy naging mapagkumbabang sumamba si Nathaniel dahil sa kanyang naranasan. Paalaala din po ito sa ating lahat na alam ng Panginoong Hesus ang nasa puso natin, ating mga hangarin at iniisip. Alam niya ang ating kalagayan o mga sitwasyon at mga pangyayari sa ating buhay. Naintindihan niya ang ating mga pangarap at alam niya ang ating mga pangangailangan. Marami na tayong mga patunay ng kapangyarihan ng Diyos gaya ng kanyang proteksyon, masaganang biyaya, lunas at ginhawa sa mga may sakit. Nadama din natin ang kanyang awa at pagmamahal. Sabi ni Jesus, higit pa dito ang mararanasan at makikita natin. Kaya ano pang pruweba ang hinihintay natin upang maniwala at manampalataya sa Panginoong Hesus? Sundan niyo po kami sana sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify at Instagram. Si Sara Panahon po ito, bumabati. Salamat po at God bless.